Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela sa mga naging pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Cayetano sa interpellation sa marukalang Senate Resolution No. 256 na dapat alisin ni Tariela ang kanyang uniforme at sinabing mali siya pagdating sa West Philippine Sea. Nakipagdebate si Cayetano kay Senator Francis Pangilinan dahil sa paggamit umano ni Tariela ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Dagdag pa ni Cayetano, kapag na-adopt ang resolution na tinutulak ni Pangilinan, lalabas na parang panig umano ang Senado kay Tariela. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Tariela na wala siyang ginagawang masama para bastusin ni Cayetano. Kasunod na nangyaring pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas dahil sa bagyong Basyang, agad binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Iligan City at Lanao del Norte para silipin ang mga infrastruktura doon. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Peneda. JM. Matapos nga ang pananalasa ng bagyong Basyang sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas, personal na dinalaw ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga infrastruktura sa Iligan City sa Lanao del Norte. Tinungo ng kalihim ang Tubod Bridge kung saan umapaw ang Iligan River at maraming mga kabahayan ang naapektuhan. Pinasusuri na ngayon ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH ang kalagayan ng mga infrastruktura sa lugar, pati na rin ang mga kabahayan dito. Dahil ang mga flood control projects ay sisilipin rin ng ahensya para mabigyan agad ng solusyon ng problema sa syudad. Magsasagawa rin ng dredging o pagbubungkal sa Iligan River. Sa pamamagitan nito ay mapapalalim pa ang ilog at mapapaganda ang daloy ng tubig sa lugar at maiiwasan na ang pag-apaw nito. Tuloy-tuloy naman umano ang clearing operations sa ginagawa ng DPWH sa mga apektadong lugar. Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Peneda. Samantala, suportado ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang panukalang ipatupad ang no work, no pay sa mga mambabatas na hindi dumadalo sa sesyon ng Kamara. Ayon kay San Fernando, hindi dapat ituring na espesyal ang mga kongresista at dapat silang sumunod sa parehong patakaran na ipinapataw sa mga ordinaryong manggagawa. Aniya, marami sa mga mambabatas ang madalas lumiban kahit 3 araw lang kada linggo ang itinakdang session days. Idagdag pa niya na hindi sapat na dahilan ang constituent work o yung mga gawain sa distrito upang umiwas sa pagdalo sa mga sesyon. Ipinagmalaki ng Philippine Charity Sweepstakes Office na tumaas ng 38.3% year-on-year increase sa lotto sales kasunod ng pagpapatupad ng higher minimum jackpot prizes na hudyat ng mas malakas na tayaan sa ilalim ng enhanced prize structure. Ayon sa PCSO, tumaas ang lotto sales mula February 1 hanggang 7. Umabot ito sa mahigit 413 million na pesos mula sa dating mahigit 299 million sa kaparehong period noong isang taon. Nagpasalamat naman si PCSO General Manager Mel Robles sa patuloy na suporta ng publiko sa PCSO. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.